Magpapa-vulcanize sana ng motorsiklo ang mag-asawang yan sa Barangay Sukat sa Muntinlupa. Kasama pa nila ang kanilang aso. Ilang saglit lamang umabante at naararo sila ng isang nakaparadang jeep na nabangga pala sa likod ng isa pang jeep. Damay rin po ang isa pang sasakyan. 10 ang sugatan, kabilang ang mag-asawang pumailalim sa jeep. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep bago kumaliwa sa kalsada kung saan nangyari ang karambola. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot kaya hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. Wala siyang pahayag. Balikulungan ng isang lalaking nahuling nagbibenta umano ng ilegal na droga sa Valenzuela. Ang panig ng suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Matapos matanggap ang hudyat na nagpositibo ang transaksyon sa pagitan ng pulis na nagpanggap na buyer at target ng bypass operation, agad na inaresto ng pulisya ang 37 anyos sa lalaking construction worker sa Barangay 20 Reales sa Valenzuela City. Nakuha mula sa kanya ang 30 gramo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 204,000 pesos. Ang area ng kanyang pinagbebentahan ay dito sa may area ng Valenzuela, sa may 20 Reales at sa mga karatig na barangay dito sa atin sa Valenzuela. So itong ating suspect na ito ay may tuturing na natin na high value individual. Pag may bumibili sa kanya, so kaliwaan, yung iabot yung drugs, tapos ibibigay sa kanya yung bayad. Ang suspect ikatlong beses nang naaresto sa Valenzuela City dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Nakulong na siya noong 2019 at 2022. Last year nga lang siya nakalabas. So makikita natin, ito na talaga yung kanyang hanap buhay, yung pagbebenta ng droga. Itinanggi ng suspect ang aligasyon sa kanya. Hindi naman po ako nagbebenta, sir. Aminado po ako na gumagamit pero nagbebenta hindi. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita po sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang duguan at walang buhay ang isang lalaki sa Cebu City. Sara, anong nangyari sa kanya? Connie, pinagtataga siya ng sarili niyang anak. Nangyari yan sa kanilang bahay sa Barangay Sudlon 1. Pagkatapos mapatay ang kanyang ama, tumakas ang 40 anyos na sospek. Ayon sa pulisya, bago ang krimen, pinagsabihan at nakaalita ng biktima ang sospek. Wala raw ang misis na biktima na ina ng sospek na mangyari ang insidente. Kwento ng ina, dati pa raw sila pinagbabantaan ng kanilang anak. Naaresto kalaunan ang sospek at umamin sa krimen. Inunahan lang daw niya ang ama nang makita ang itak. Desidido ang nabiyudang ginang na sampahan ng reklamo ang anak. Isang babae ang nasagip mula sa isang kanal sa General Santos City. Base sa investigasyon, inireport sa mga otoridad ng ilang taong napadaan sa Bula-Lagaw Road na may taong natrap sa kanal. Isang tricycle driver pa raw ang nakakitang may lumabas na kamay mula roon at humihingi ng tulong. Binuksan ang takip ng kanal at doon natagpuan ang babaeng 23 anyos. Nilapatan siya ng first aid bago dalhin sa ospital. Ayon sa General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office, taga Cotabato Province ang babae. Naliligo raw siya sa dagat bago pumasok sa bukana ng kanal. Paliwanag daw sa kanila ng babae, pumasok siya roon para maghanap ng pagkain. Patuloy siyang tinutulungan ng mga social worker ng barangay. Catherine Shippers, mag-ingay! Reunited sina Sparkle star Casa Legaspi at its Showtime host Darren Espanto sa isang new TikTok video. Sa video, may pasilip ang dalawa sa kanilang tila K-drama aktingan. Kinunan yan mismo mula sa South Korea. Mabilis naman niyang pinusuan ng kanilang fans. Dati mang nalilink sa isa't isa, iginiit ng dalawa na sila'y mag-best friends lang. Target ng National Police Commission na tapusin sa loob ng 2 buwan ang investigasyon sa mga dati at kasalukuyang pulis na inireklamo kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Nagsadya sa tanggapan ng NAPOLCOM ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy.
Nagsampa siya ng reklamong administratibo laban sa 14 na aktibo at dating pulis na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit 100 sabungero. Kabilang sa mga inireklamo ang retiradong hepe ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Sinampakan din ng reklamo ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Police Major Mark Philip Almedilla. Gayun din ang non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na raw sa serbisyo na sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Sa gitna ng press con, naging emosyonal si Patidongan nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang maimpluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatayin niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ng negosyanteng si Atong Ang. Kasamang naghain ng reklamo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 buwan at makapagpalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa mga isinasangkot na pulis, nagkaroon ng pagtitipon ng mga kaanak ng nawawalang sabungero. Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na anilay ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabungeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Emil Sumangin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, sinabi niyang 18 ang pulis na isinama ni Julie Dondon Patidongan sa kanyang complaint affidavit. 13 anya rito ay aktibong pulis habang 5 ang dismiss na sa serbisyo. Huminto ang motorsiklong yan sa bayan ng Bulacan sa Bulacan. Ang mga sakay nito nagpanggap lang na bibili ng taho. Target pala ng riding in tandem na kawatan ang babaeng
naghihintay ng sukli sa biniling taho. Maya-maya, umandar ang motor at pasimpleng hinablot ng nakaangkas ang kwintas ng babae. Sumibat ang mga kawatan, tangayang alahas na nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Hindi na sila nahabol ng biktima. Ipinablatter na ang insidente sa barangay. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Pampanga at Bulacan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory hanggang 1:56 ng hapon. Tumaas ang trust ratings ng 4 na matataas na opisyal ng gobyerno. Batay po yan sa bagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Base sa kinumisyong survey ng Strat-based Consultancy, 48% po ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas mataas kumpara sa 38% noong Mayo. 61% naman ang nakuhang trust rating ng BICE nitong Hunyo mula sa 60% noong Mayo. Naging 55% naman ang rating ni Senate President Chis Escudero nitong Hunyo. Mula po yan sa 47% noong Mayo. Tumaas din ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 34% nitong Hunyo mula sa 26% noong Mayo. 1,200 Pilipino ang sumagot sa naturang survey na isinagawa noong June 25 hanggang 29. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3%.